Agatha's POV. Kinabukasan pagdating namin sa school, ay halos sabay kaming lumabas si Charmel sakyan. Friday, kaya ordinary day namin, at kitang-kita ang cleavage niya. Napatingin ako kay Drake at ngumuso dahil naiinggit talaga ako sa harapan ni Charmel. Senyorita, mas maganda pa rin kayo kay Charmel. Bata ka pa naman kaya may pag-asa na lumaki pa yan. Sabi ni Drake na siya na mismong humawak sa aking kamay. Kailan yon? Ikaw naman kasi, ayaw mong gawin ang pinagagawa ko. Nakasimangot na sabi ko. Hindi siya sumagot sa akin. Mas lalo tuloy akong napasimangot. Pagdating namin sa school ay nadat namin si Daya na nakasimangot din. Bakit ka nakasimangot? Tanong ko sa kanya na tumabi na muna dahil wala sa Enzo. Ayun, sa Enzo umalis. Sinamahan ng katim ni Drake. Nagpapatulong kung ano dong ireregalo sa'yo. Ang tanga niya talaga. Paano kung mahalata siya? Siya palang boyfriend na masayang makatanggap ng regalo ng iba ng girlfriend? Inisa sabi niya at tinanong din kung bakit ako nakasimangot. Sinabi ko sa kanya na hindi pumayag si Drake na gawin ang napag-usapan namin. Sa inis ko ay hindi na ako lumipat ng upuan at pagdating na Enzo ay sa pagitan ni Drake namin siya umupo. Siyempre, maganda ang tingin sa akin ni Drake dahil type niya ako. Natapos ang klase na lahat kami hindi nagpapansinan. Kami ni Daya lang ang nag-uusap mula hapon. Pag uwi namin ay wala pa din akong umik. Nauna na akong pumasok sa kwarto at napatingin sa salamin. Halatang maliit talagang hinaharap ko. Nalungkot akong kumuha ng aking mga damit at pumunta sa banyo. Nagbabad ako na matagal sa tub at paglabas ko ay nakaligo na rin si Drake. Tiningnan ko lang siya habang gumagawa na ng homework namin. Pakopya mamaya sa assignment mo? Sabi ko. Akin na yung notebook mo, ako na magsusulat. Sabi ni Drake. Ako na lang, mahalata ng guro natin ang sulat kamay mo. Sagot ko, dahil hindi pa rin nagbabago ang sulat kamay nito. Magulo pa rin, pero kahit paano ay readable na. Nang tapos na si Drake na gumawa, ay kinopya ko na agad ang sagot niya. Tama lahat to, para hindi mahalata na ng opya ko, ay minali ko ang isa. Alam ko naman kung paano isolve, pero tinatamad na ako mag-isip. Lalo na, at itong Drake na to ay madamot. Nang kumain na kami ay napansin kong tahimik sina Yaya at Daddy. Naalala ko palang isinigaw ko noon. Hindi ko pa natanong si Daddy kung nag-usap na sila ni Yaya. Pagkatapos namin kumain ay sumama ako sa kwarto ni Daddy. Pagdating ko ay agad akong humiga at tumabi siya sa akin. Daddy, ano nang score mo kay Yaya? Excited na tanong ko. Napahinga siya na malalim. Mapagbiro ka daw anak. Hindi na tuloy ako nakapagsalita nang sinabi niya yon, kaya ayun. Hindi ko na naamin na may gusto ako sa kanya. Daddy, nandoon na eh. Ano lang naman ang sasabihin mo na tamang anak ko, Resenda. Mahal kita. Sambit ko. Better luck ako next time, anak. Sagot ni Daddy at naiiling na lang ako na good night na rin sa kanya. Pagdating ko sa kwarto, ay tinignan ng Derek ang notebook ko. Bakit mali ang isa? Para hindi halatang kumopya ako? Mabilis sa sagot ko. Senyorita, lumalaban ka ng valedictorian. Hindi pwede to. Ako na lang ang magmamali kung naisip mo na ganun ang iisipin ng guro natin. Hayaan mo na, assignment lang naman. Sagot ko na humiga na sa aming kama. Pinatay naman niya ang ilaw at humiga na rin siya. Drake, hindi ba talaga magbabagong sagot mo? Malambing na tanong ko sa kanya. Hindi na, senyorita. Paano kung ipapagawa ko sa iba? Mabilis siyang bumangon. Yan ang wag na wag mong gagawin, senyorita. Dahil sigurado ako na marerape ka. Bakit ba kasi ayaw mo? Bigyan mo ako ng mabigat na dahilan. Napahinga siya na malalim at tiningnan niya ako. Napakaganda niyo, senyorita. 15 pa lang tayo, ay may gusto na ako sa inyo. Mabuti at nasanay na ako sa mga yakap mo, kaya hindi na naakit ako lagi. Pag-amin ni Drake, nanlaki ang mga mata ko sa kanyang ipinagtapat. Hindi ko akalain na matagal na niya akong gusto.
Tahimik ako na humiga sa kama. Kung mahal mo ko, ay handa kong ligawan ka. Sabi pa ni Drake na mas ikinatahimik ko. Napakagat ako sa akin labi. Gwapo at mabait si Drake, pero ang pangarap ko na maging boyfriend ay ang lalaki magaling sumakay ng kabayo. At isa pa, paano ko magkatuluyan sa yaya at daddy? Eh di stepbrother ko na siya? Hay, tatanggapin ko na lang, kaya na maliit to forever ang aking hinaharap. Drake's POV. Inamin ko kay Agatha ang nararamdaman ko sa kanya. Ang masakit ay ramdam ko na wala siyang pagtingin sa akin. Mas lalong ayokong gawin na kanyang pinagagawa dahil ayoko manamantala. Nakatulog na siya habang magkayakap kami. Kung mayaman ba ako, mamahalin din niya ako. Hinaplos ko ang maalon-alon niyang buhok, kasunod ang paghalik ko sa kanyang ulo. Mahal na mahal kita, senyorita. Mahinang sambit ko. Kada gabi kung tulog na siya, at kung hindi natutulog dito sa Enzo, ay lagi kong sinasabi kung gaano ko siya kamahal. Yun nga lang, mahimbing ang kanyang tulog. Kinabukasan, ay nagpaalam ako kay Agatha na pupunta sa aming ensayo sa basketball. Pagkatapos kasi ng kaarawan ni Agatha, ay championship na namin. Sana nga lang, at hindi kami mapuyat sa kanyang kaarawan dahil kinabukasan, labanan na ng taga-ibang school. Gusto niyang sumama pero hindi ko na pinasama pa dahil hindi kami magka-focus sa kanyang presensya. Gob, pwedeng mahiram ang sasakyan? May ensayo lang po kami ng basketball sa paaralan. Paalam ko kay Gob habang nagkakape. Himala, hindi kasamang anak ko. Nasa higaan pa po, Gob, tinatamad bumangon. Sagot ko na lang. Sige, mag-iingat ka. Anong oras ka pala uuwi? Baka mamaya hanapin ka ng anak ko. Alam mo naman yon, ikaw nang unang hinahanap, hindi na ako. Sinabi ko na po kay senyorita na hindi ako kakain dito ng pananghalian. O sige, lagi mo lang i-check ang phone mo. Baka mamaya magpahatid yun sa driver sa kinaroroonan mo pag nagbago yung isip. Sige po, Gob. Dito na lang, Drake. Ilang buwan na lang ay tapos ng termino ko sa pagiging gobernador. Malungkot na sabi niya. Napahinga din ako na malalim dahil sa tagal ko naninirahan sa kanilang hasyenda. Mabait talaga si Gob. Tuluyan na akong umalis at pagdating ko sa gym ay nanood ang pabango ng aking mga kasama. Nasaan si Agatha? Tanong ni Harold. Tulog pa? Sagot ko na ibinaba ang aking bag. Ano? Sayang naman itong mga ito. Inubos nilang pabango ko. Reklamo niya at napatingin ako sa mga katim ko na mukhang tinamad na mag-ensayo. Wala pa man din si coach. Ako ang captain, kaya para magising ang mga dugo nila ay tumakbo na muna kami paikot ng gym. Nagpatugtog pa ako para ganahan sila. Pero para silang tumatakbo na hindi gumagana ang utak. Pagkatapos ng 3 round ay pinahinto ko na sila. Pinagpahinga ko sila saglit at napatingin ako sa aking telepono. May text si senyorita. May Agatha? Drake, on the way na ako. Sabi niya at napatingin ako sa oras kung kailan siya nagpadala ng mensahe. Ilang minuto na palang nakalipas. Senyorita, hindi ba sinabi ko na hindi ka napupunta? Nandito na ako sa gate. Sunduin mo ako. Bakit? Nakakatakot palang school pag Sabado walang katao-tao? Hintayin mo ako sa sakyan, senyorita. Huwag ka na munang lumabas. Aalis lang ako, susunduin ko lang si Agatha. Sabi ko at napatayo ng sabay-sabay ang mga ito. Napailing na lang ako dahil may mga dala silang suklay at nagpabango na naman. May nagpalit pa na kanilang mga damit. Patakbo akong lumabas sa gym at sa gate ay nakita kong isang sasakyan ni Gob. Paglapit ko ay lumabas si senyorita at sa mga hita niya talaga ako napatingin. Senyorita, bakit ang iksi ng short mo? Wala na nga akong hinaharap. Magpapakamanang pa ba ako manamit? Sagot niya at hinawakan na niya ang aking kamay. Hindi na lang ako umimik pa dahil baka mapunta na naman kami sa regalo na hinihingi niya. Pagdating namin sa gym ay sabay-sabay bumati ang mga naligo ng pabango. Iisang pabango lang ang ginamit nila kaya napahawak sa dibdib si senyorita.
Ang tapang niyang pabango, hindi ako makahinga. Bulala si Agatha, kaya agad nagsitakbuhan ang mga gago at pumunta sa banyo, dala ang kanilang mga gamit. Alam nilang may asma si Agatha, dahil minsan itinutulungan nila kung buhatin to. Matagal na yon at nakalimutan na nila siguro. Lumabas na muna kami ni Senyorita sa gym para makahinga siya. Nang sumilip ako sa gym, ay pinilakas nila mga electric fan sa gym. Pinapaypayan ko naman si Agatha dahil namumula ang kanyang mukha. Sinabi ko kasi sa'yo huwag ka nang pumunta dito, napilit ka pa rin. Sabi ko na pinilakas ang pagpaypay sa kanya. Drake, get my inhaler please. Hirap na sabi ni Agatha, kaya mabilis kong kinuha ang kanyang bag. Umupo ako at pag upo ko ay sa akin siya kumandong. Ang mga kasama ko ay sumisilip. Alam ko nag-aalala ang mga ito. Sumenyas ako na lumapit ang dalawa sa kanila at paglapit niya ibinigay ko ang may mga pamaypay. Dalhin na ba kita sa hospital? Kinakabahan na rin na tanong ko pero umiling siya habang sumisinghot. Inilagay ko ang aking mga palad sa manghita niya dahil konti na lang ay makikitaan na siya ng singit. Ang swerte talaga ni Captain. Dinig ko na bulungan nila at tiningnan ko sila ng masama. Nang okay ng kanyang paghinga, ay binuhat ko na lang siya papasok sa gym. Dito ka na lang muna, senyorita. Sabi ko at inilapag ko ang aking dalang pamunas at pinahiga. Ang aking bag ay ang kanyang unan at may ekstra ako na damit na pinantakip ko sa kanyang mga hita. Nang masiguro ko na okay na si Agatha, ay nilapitan ko ng aking mga kasama na ganado na mag-ensayo. Halos 3 oras kami nag-iensayo at paglingon ko kay senyorita ay umiinom siya sa tumbler ko. Nakakainggit ka talaga, Kap. Parang nakipaghalikan na sa'yo si Agatha. Sigurado ka na wala kang gusto sa kanya? May boyfriend na siya. Sagot ko. Boyfriend nga niya sa Enzo, pero parang ikaw naman ang asawa. Kung nasaan ka, sinusundan at binabantayan ka. Sabat ni Harold. Hindi lang siya sanay na wala ko sa tabi niya. Pagpapaliwanag ko ulit. Ang tanong ko, Kap, may gusto ka ba kay senyorita mo? Kung may gusto ka, ay back out na kami dahil wala na kaming laban sa'yo. Kay Enzo pa siguro meron dahil hindi naman siya gaano kahigpit kay Agatha. Mantakin mong pumayag siyang dadalo ko sa kaarawan ni Agatha? At hindi lang yan, lahat ng team. Ano? Gulat na sambit ko. Kung kasintahan, aba, hindi ako papayag na may aaligid sa girlfriend ko. At lalo na kung kasing ganda ni Agatha. Legs pa lang tinola na? Sabi ni Harold at tiningnan ko siya na masama habang ang mga kasama namin ay pinipigilan ng tumawa. Linggo ang selebrasyon ng kaarawan ni Agatha at Lunes ang laban namin. Parang awa na nyo, huwag kayong uminom ng alak dahil malalagot tayo kay Coach. Paano yan? Kahit si Coach ay imbitado, baka si Coach pa nga ang magyayang uminom? Sabat ng isa at nagtawanan sila. Huling taon na natin to dito sa school. Hindi maganda na mag-iwan tayo ng magandang alaala, lalo na't hindi pa nakuha ng school natin ng trophy. Seryosong sabi ko at natahimik na sila. Sige, kita-kita na lang tayo sa Lunes. Sabi ko at kumaway na sa kanila. Lumapit ako kay Agatha at inabot niya sa akin ang mga pamunas. Kaya mas na-inlove ako kay senyorita ko dahil hindi niya namamalaya na inaalagaan din niya ako. Pagdating namin sa bahay, ay binuhat na ako ni Drake. Sumalubong si Daddy at nagtataka. Ano nangyari? Tanong ni Daddy na kinuha ko kay Drake. Okay na ako, Daddy. Inatake lang ako ng aking asma. Sagot ko na yumakap sa Daddy ko. Daddy, bakit amoy ulam ka? Tanong ko at napangiti siya. Tinulungan kong yaya mo na magluto. Day off kasi ng cook natin. Nakangiting sabi ni Daddy. Ibaba mo nga ako, Daddy. Amoy bawang ka. Reklamo ko at kasunod ang aking pagbahing. God bless you, anak. Sabi ni Daddy at paglingon ko kung nasa likuran na namin si Drake. Ano, Daddy? Naka-first base ka na ba kay Yaya? Nahawakan ko na ang kamay niya. Nakangiting sagot niya
at tininan ko siya na masama. Daddy? Ano ka, grade 1? Kahit naman sino pwedeng maghawakan ng kamay eh. Paano ba anak? Mami mo naman na nanligaw sa akin? Sagot ni Daddy na parang bata. Nakaramdam ko tuloy aatakihin ako ulit ng aking asma. Ewan ko sa'yo, Daddy. Gobernador ka pa man din. Ang galing mo magsalita sa mga tao pero kay Yaya, tameme ka. Diyan ka na nga. Inis na sabi ko at pumunta na sa aking kwarto. Naliligo si Drake kaya humiga na muna ako sa aking kama. Paglabas niya ay nakatapos siya ng towel. Kitang-kita ko ang maganda niyang katawan kaya bumangon ako at agad na pinisil ang kanyang mga pandesal. Hinayaan naman niya ako at na nagsawa na ako ay naligo na rin ako. Medyo natagalan ako sa aking pagligo dahil ang haba ng aking buhok at ang hirap patuyuin. Nakatapos lang ako ng towel, si Drake ay nanonood naman. Tinatamad pa ako magbihis kaya tumabi na muna ako sa kanya. Drake, paano kung magkagustuhan ng mga magulang natin? Okay lang ba sa'yo? Tanong ko at napatingin si Drake sa akin habang sinusuklay ko ang aking buhok. Kung gusto ni si Gob ay hindi ako tututo, senyorita. Sagot niya at napangiti ako. E di paano yan? Kapag ikakasal sila, edi magkapatid na tayo? Mawawala na din ang pagtingin mo sa akin. Sabi ko at nalungkot agad ang kanyang mga mata. Ang pagmamahal naman ay hindi basta-basta mawawala, senyorita. Lalo na't lagi kitang kasama. Isa pa, alam ko naman na sa una hindi mo ako magugustuhan. Malungkot na sabi ni Drake, kaya agad akong yumakap sa kanya. Drake, gwapo at mabait ka. Pero ang pangarap ko kasi maging kasintahan ay marunong mga bayo para lagi niya akong isasakay sa kabayo niya. Hindi ko na kailangan maglakad pa kung lilibutin ko ang asyenda. Ang sweet kaya yung habang sakay niya ako sa kabayo ay magayakap kami. Alam mo naman na may asma ako, hindi ako pwede maglakad na malayo. Ang kaya ko lang nakarin ay hanggang sa batis. Senyorita, pwede naman kayo magpaturo ng mga bayo. Ayaw ni Daddy? Kasi bago ka dumating ay nahulog ako at agad na ibinenta ni Daddy ang 2 kabayo namin. Don't worry, Drake. Sa gwapo at bait mong yan, at Charmal may magkakagusto sa'yo. Sa school na lang marami nagpapapansin sa'yo. Pero wag na wag mong papansin ang Charmal na yon. Mainit ang dugo ko doon, lalo pag ipinamumukha niya na wala akong hinaharap. Hindi niya ako sinagot at napahinga na lang na malalim. Napahinga din ako na malalim at nagbihis na lang. Tumayo na ako at pagtayo ko ay nahulog ang aking tapis. Hindi na ako nag-awala pang pulutin to. Kumuha ko ng damit ko at agad ako nagbihis. Hindi na ako nagbarapa dahil wala namang makakapitan. Pagkabihis ko ay nakatingin ako kay Drake na pawisan ng kanyang noo. Mainit ba? Tanong ko. Nakapikit lang siya kaya mas lakas ko ang bunga ng aircon. Pagtingin ko ulit kay Drake, ay mabilis siyang tumayo at pumunta sa banyo. Natatais siguro siya at hindi masabi sa akin. Lumabas na ako sa aking kwarto at pumunta sa kusina. Nadatnan kong pinanonood ni Daddy si Yaya na nagbabalot ng turon. Titig na titig si Daddy kay Yaya. Yaya, tingnan mo si Daddy, kumakatitig sa'yo. Halatang malakas ang tama niya sa'yo. Malakas sa pagkakasabi ko. Ikaw talaga, senyorita, nagbibiro ka na naman, nakakahiya kay Gob. Sabi ni Yaya na namumulang kanyang mukha. Tiningnan ko si Daddy at nilakahan ko ang aking mga mata para magsalita na siya. Tikhim ni Daddy, kaya napatingin si Yaya sa kanya. Rosenda, I love you. Bulala si Daddy at nanlaking aming mga mata ni Yaya sa pagkagulat. Ilang minuto nakatahimikan at hindi ko na napigilan ang aking sarili na tumawa ng tumawa. Direct to the point talaga si Daddy at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Iniwan ko silang dalawa sa kusina para mag-usap. Mabuti na lang at maraming mga kasambahay ang nag-day off ngayon kaya walang gagambala sa kanila. Pumunta ako sa sala at napatingin sa larawan ni na Mommy at Daddy. Halatang malaki ng tiyan ni Mommy sa larawan nila. Mommy, sana masaya kayo dyan. Sana okay lang sa inyo na mag-asawa ulit si Daddy. Hindi bali, Mommy.
Si Yaya Rosenda naman na itinuturing ko na ring mommy dahil siya nagpalaki sa akin. Kawawa naman kasi si daddy na maiwan mag-isa kung halimbawa magkapamilya na din ako. Matapos kong kausapin ang larawan ni mommy, ay umupo na muna ako. Pinuksan ko ang telebisyon at siya namang paglapit ni Drake at umupo siya sa akin tabi at agad akong kumandong sa kanya. Drake, nagkakaroon ka ba ng mali siya kapag nakaupo ko sa kandungan mo? Tanong ko at tinapik-tapik niya ang aking balakang. Hindi, senyorita. Bata pa kayo, ganito talaga kayo. Nasanay na ako. Sagot niya at napangiti ako. Ano nangyari sa'yo kanina? Tanong ko at ilang segundo na muna bago siya sumagot. Nagulat lang po kung nakita ko kayong hubad. Sagot niya at napakagatlabi ako. Sorry, kilala mo naman ako. May pagkatamad kaya hindi ko na pinulot ang towel ko. Tamad ka naman talaga, senyorita. Sagot ni Drake na nakangiti, kaya napangiti na rin ako. Huwag na muna tayong pupunta sa kusina. Hayaan mo mag-usap ang mga magulang natin. Mukhang maniligaw na si daddy kay Yaya. Senyorita, kapag ba marunong na ako mga bayo, magugustuhan mo ko? Oo naman. Pero paano yan? Kung sakali ang ating mga magulang ikakasal at nagsama sa iisang bubong, hindi ba ang pangit naman na mag-asawa sila tapos tayo magkasintahan? Mukhang masagwa ata yun. Sagot ko at napaisip din siya. Tapos kung halimbawang magkaanak pa ang mga magulang natin, paano na? Tanong ko pa at mas lalong nalungkot ang kanyang gwapong mukha. Hindi bale, magiging magkapatid naman tayo. Hindi ba mas masaya yun? Tanong ko at hindi niya ako sinagot. Niyakap ko na lang siya dahil parang hindi ko kayang makita na malungkot si Drake. Mula nang dumating siya ay nagkaroon ako ng kapatid na lalaki na laging handa para tulungan at alalayan ako. Siya na ang naging kasama ko lagi, kaya sobrang malapit ang puso ko sa kanya. Medyo nabawasan na rin ang pagka-spoiled ko dahil may mga desisyon na kung tutol siya ang takikinig ako. Habang nanonood kami, ay tahimik lang si Drake. Tahimik din ako hanggang sa tinawag na kami na kumain. Umalis na ako sa kandungan ni Drake at agad akong yumakap sa kanya pagkatayo niya. Umakbay na rin siya sa akin at pumunta na kami sa kusina. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.